In this video mga soy, ay pag-uusapan natin ang liham ng isang single mother na VA na kung saan ay parang hindi niya nagugustuhan yung sitwasyon ng relationship niya kasi mas malaki yung sahod niya kumpara sa napili niyang boyfriend. Ngayon, ito, basahin natin yung liham niya, no? Sabi niya dito, "Hi, I'm 35-year-old single mom with 6 years old son. My late husband died when I was still pregnant." So namatay na raw kagad yung asawa niya dati nung pinagbubuntis pa lang niya yung anak nila, no? Ngayon, ang sabi niya dito, binuksan niya na yung puso niya ulit at meron na siyang boyfriend ng 2 taon, no? At yung boyfriend naman niya na yon ay sabi niya ay 37 years old daw at single din. O, walang anak, okay? Okay yun, 37-year-old na lalaki, walang anak. Makikilala mo? O, pwede na yun, di ba? Pahirap kasi makakita ng 37-year-old na lalaki na walang anak. Ngayon, sabi ng babae dito, sweet naman siya, responsable, maalaga, masipag, may emotional intelligence. O, kung suma total, complete package na. 'Di ba? Single mother ka, nakakilala ka ng 37-year-old na lalaki na walang sabit, may emotional intelligence pa, responsable pa, maalaga. Okay na, 'di ba? Ngayon, sabi niya dito, sobrang maintindihin at mahaba ang pasensya sa kanya. Lalo na sa mga mood swings ko. Most importantly, mahal na mahal niya ang anak ko. Ano pa nga hanapin mo, di ba? Ayun, sabi niya dito, we have plans in the futures futures tuloy, kaka-trade ko to eh. Meron daw silang plano sa future na mag-settle. Pero, wala pa daw ipon yung lalaki. Ayun ang problema na ngayon. Wala din daw sariling bahay. May pangarap naman daw siya para sa kanilang pamilya. Pero ang kinikita lang ng lalaki is 10,000 to 15,000 o 10K to 15K a month bilang isang delivery rider. Pero, palagi pa din kapos. Nakakapagbigay siya sa akin ng 3K and 5K a month at the most para sa savings namin. Kapag meron naman siya ay hindi naman siya madamot o wala naman palang problema, hindi naman pala madamot eh. Ngayon, sabi ng babae dito, I'm earning 80K a month as a VA. I would say na itaguyod ko mag-isa ang anak ko kahit maagang nawala ang asawa ko. Nakakapag-abot ako sa parents ko monthly. Okay Edi very good ka. My question is, would you settle with this kind of man in the future? Alam kong hindi sapat ang love lang. I want him to be in my future. Pero I'm starting to doubt kung kaya ba niya maging provider. Or kahit magkaroon man lang ng provider mindset. Mahina ang loob niyang sumubok ng kahit anong war. Kaya na nga, sinasabi ni Soysa daw. Tingnan niyo mga soy ko kumikita siya ng 80,000 pesos. Bakit niya pa sinisilip yung 10,000 pesos nung lalaki? Bakit sa tingin ninyo? Comment down below nga kayo. Bakit sa tingin ninyo sinisilip niya pa yung kita nung lalaki niya? Kung babalik ta rin natin ang sistema, si Soysa daw ang kumikita ng 80,000 at babae ko kumikita ng 10K, wala tayong pakialam mga lalaki. Comment down below boys, kung may pakialam ba kayo kung ano kinikita ng babae ninyo, wala. Pero ang babae, lagi nilang sinisilip yung pera natin kapag mas malakas o mas malaki ang kita nila sa atin. Ilang beses ko na itong sinasabi na kapag ang babae may mataas na kita, na-outgrow ka niya, hindi siya basta-basta magsisettle sa'yo. Malaki, tingnan mo, napapaisip pa siya. Tingnan mo yung lalaki lovable na, responsable, may emotional intelligence, but by the end of the day, ang problema pa rin is pera. Welcome sa realidad ng buhay. Kung tutuusin, hindi na nga problema yung pera dito kung hindi madamot itong babaeng ito. 80,000 ang pera niya monthly, bakit hindi niya kayang i-share ito sa lalaki? That's the question. Ito yung lagi ko sinasabi, mga soy ko. Hindi kayang mag-share ng babae ng pera sa lalaki nila. Majority dyan. Madamot kasi sila sa pera. No? Maririnig mo sa babae ngayon, sasabihin nila, gusto ko ako naman yung binibaby, gusto ko ako naman yung pinoprovidean. 'Di ba?
Bakit? Ibig sabihin ba no, masama ba ang mga babae? So ko, hindi masama ang mga babae. Sadyang hindi talaga nila nature mag-provide ng pera sa lalaki. Nasusuputan sila sa lalaki. Kapag sila ang nagsusupply ng pera sa lalaki, nagpo-provision, nagpo-provide, feeling nila yung lalaki yun sobrang incompetent, sobrang supot. Naiiba yung dynamics. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, lagi dapat kayong mas mataas sa babae ninyo. Kung umangat yung sahod ng babae ninyo, make sure ninyo na lumilipad din yung sahod mo. Umaangat din yung karera mo. Never ka dapat magpapalagpas sa babae mo ng matagal na panahon. Kasi once na lumagpas yung kita ng babae mo sa'yo, sabi ko sa'yo, magda-doubt na yan. Magda-doubt na yan sa'yo. Meron pa nga nag-comment sa akin, tumaas lang daw na 5 piso yung sahod ng girlfriend niya, di ba? Sinisigaw-sigawan na raw siya, 5 piso pa lang yun ha. 695 pesos yung sahod ng lalaki, yung babae sumasahod ng 700 pesos a day. Grabe na siya, sigaw-sigawan. Totoo yan! Again, feeling ng babae kapag mas malaki sahod niya sa'yo, incompetent ka. Kahit pa may emotional intelligence ka, nasa iyo na lahat all in all, butas pa rin ang pera. Gold digger ba ang mga babae doon? Hindi. Nature kasi ito ng babae. Gusto nila sila yung inaalagaan, sila yung pinoprovidean, pinoprovision, pinoprotektahan. Yun ang love para sa babae. Sa lalaki naman, ang love is respect. Which is, hindi rin maibibigay ng babaeng may mataas ang sahod. Yung respect. Paano ka re-respetuhin ng babae kung mas malupit siya sa'yo? Ang nire-respect ng babae mostly is yung lalaking mas malupit sa kanila. Sa maraming aspeto ng buhay. Yun ang perfect relationship dynamics. Mas malupit yung lalaki talaga di hamak, mas malakas kumita, mas malupit yung karera, yung babae, support na lang. Kaya nga tinawag yan na ilaw ng tahanan yung babae. Kasi kapag ka nandyan yan sa tahanan at masaya yan, yung tahanan ninyo nagiging masaya rin talaga. Kung siya yung nagbibigay ng decoration sa magandang kastilyo na binuo mo bilang lalaki. Siya yung taga-decorate, ikaw yung taga-buo ng kastilyo. Yun ang relationship dynamics na perfect. Pero pag-usapan naman natin yung pagiging single mom niya. Tingin mo ba kung magpapalit ka ng boyfriend, ate? Sa nagbigay ng message na to, tingin mo ba 35-year-old ka na, single mom ka, kahit sumasahod ka ng 80k, 35 ka na, tingin mo ba pag nagpalit ka ng boyfriend, makakakilala ka pa na mas better sa lalaking yan? Most probably, hindi. Yan na yun. The best of the best na yan, walang sabit. Okay na yan. Alam mo kung bakit yan ang napupunta sa dating pool mo? Kasi 35-year-old ka na. First of all, 35 ka na. This is the reality. Ano ba akala ninyo? Nagsipag kami mga lalaki, nag-grind kami mga lalaki para gusto kong maging millionaire. Gusto kong maging multi-millionaire. Bakit tol? Ba't gusto mo maging multi-millionaire? Para pag multi-millionaire na ako, maghahanap ako ng single mother. Ganun ba tingin ninyo tumatakbo sa utak ng mga lalaki? Hindi ko naman dinidisrespect ang single mother. Sinasabi ko yung dating market, kung paano umiikot. Hindi ganun ang nasa utak ng lalaking nagiging successful o ang lalaking may tira. Ang lalaking may bitaw, lalaking may tira, hindi yan pupunta sa single mom mostly. Sa kanila hindi. Majority hindi. Sa dalaga yan pupunta. Sa bata, sa young adult. Yun talaga. Kaya mapapansin ninyo, maraming young adult women na may tsura na pupunta sa ngayon sa mga financially stable o established na lalaki. Diba? Lagi mas ahead yung lalaki. Kaya kung ikaw single mother ka, 30s ka, listen, lahat ng single mother, listen, 30s ka, nakakilala ka ng walang sabit na lalaki, although mas maliit yung sahod sa'yo, pero mahal na mahal ka, mahal na mahal yung anak mo, okay yung pamilya ninyo, masaya kayo. Huwag ka na magsilip-silip ng wala. Nagpayaman ka, nagpalupit kang bilang lalaki, inayos mo lahat sarili mo, katawan mo, karir mo. Tapos sisigaw ka na, gusto ko ng single mom, talaga yun talaga. Gusto kong ituluyan talaga. Yun ang gusto kong... Hindi naman eh. It's like saying sa mga babae, parang sa babae, ganito yung level nun. Nagpaganda ka girl, bata ka, young adult ka, nagpa-sexy ka, tapos ang sasamahan mong lalaki, walang bitaw. Oh, shit! Tambay, may bisyo, walang trabaho, walang ipon, walang bahay, walang kotse. Ganon ang sasamahan mo, knowingly na maganda ka at young ka. Marami nang diligaw sa'yo na mas may dating, may bitaw, may pera. O syempre, mga babae, hindi nyo sasamahan, di ba? Ganon yun sa mata ng lalaking may bitaw. Hindi rin siya sasama sa single mom at magkukontinue ng game ng iba. Di ba? Magkaiba yan talaga kung paano natin tignan yung attraction ng bawat isa, no?
So magkalayunan, hindi nyo mapagpapareha. Ang gusto ng babae, financially stable na lalaki. Ang gusto naman ng lalaki sa babae, yung wala masyadong traumas, walang bit-bit na trophy. Para bawas responsibilidad. Hindi naman niya kadugo yun. Masakit pakinggan pero ganun eh. Kasi walang perpektong pamilya. Sabi ko sa'yo, pag nakahanap ka naman ng lalaking mas malaki ang sahod, na single mother ka, baka hindi ka seryosohin nun. Kasi may option na yung adult women yun na walang anak. Malaki tendency, i-chapwera ka bandang huli. Diyan ka na sa malitang sahod, kasi seryosohin ka. Kaya yan ang nakuha mo, hindi dahil yan ang ginusto mo, hindi. Kundi dahil yan talaga ang nasa dating market pool mo. Yan yung sakop ng area mo. Yung attraction level mo bilang 35-year-old na single mother, yan lang yung talagang nasa area. Fit na yan. Okay na yan. Ngayon, kung pipilitin mo maghanap ng high value, sana noon nung 20-year-old ka. Nung wala ka pang anak. Yun ang pinaka-prime ng babae. Dapat ba magalit kay Soy daw dahil sinasabi yung mga ganitong katotohanan? Bahala kayo. Pero again, ine-explain ko yung nangyayari sa game. Yung nangyayari sa dating market. Mensahero lang ako. Stay cold.